يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Mga mananampalataya, lalong lumakas ang iman at sinabi, naniniwala kami ya Allah, naniniwala kami ya Rasulullah. Subalit ang mga munafik, pakinggan niyo sinabi ng mga munafik, hindi nga tayo makakuha ng pagkain sa labas, hindi tayo makapunta ng banyo. Ngayon, ibibigay pa ang Roma at Persia. Ayadan billah, subhanallah. Ayaw nila ng tagumpay para sa Islam at hindi sila naniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismong pinarinig nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila naniniwala na si Jibril alaihi salam ay binigay yon bilang revelasyon. At itong mga munafik, sila ang mga nagsasabing ang pangako ni Allah ay gurura, ay hindi totoo. Habang ang mga Muslim ay puno ng pag-asa habang nakikipag-jihad. Jihad, fi sabilillah. Itong mga munafik, tinatawag itong mga tao. Ano sinasabi? Ang pangako ni Allah at ng kanyang sugo ay gurura, panlilin lang at hindi totoo. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Fannaru ashaddu harra." Kung ang digmaan ay tatalikuran nyo dahil sa init nito, katiyakan na ang kabilang buhay ang mas mainit kaysa dito. Wa'iyadan billah. Mga kapatid sa Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang katulad pagdating sa pakikitungo. Pagdating sa pakikipagkapwa-tao, kahit pa sa munafik. Maaring ang bawat isa dito, pag may nakitang munafik at napatunayan niya, ay magagalit siya at gusto niyang pumatay. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamabuting makitungo kahit sa munafik, kahit sa hindi totoong Muslim at nagpapanggap na Muslim. Paano yon? Sapagkat harapan, sinasabihan siya, iniinsulto, sa harap mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinututulan ng kanyang mga sinasabi, nilalabag, pero pinapatawad pa rin niya sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Sa isang talata sa banal na Quran, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga munafik na ito, sinasabi nila, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Habang sila'y nasa digmaan, merong isang tao na ang pangalan ay Abdullah bin Ubay ibn Salul. Habang sila'y nasa digmaan, sinasabi niya sa mga tao, sa mga Muslim, pagbalik natin sa Madina, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Pagbalik natin ika sa Medina, tingnan natin kung sinong mas malakas. Kung si Muhammad ba o ako. Sinasabi niya ito kanino? Sa mga Muslim. La yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Tingnan natin kung sino ang tunay na hari, kung sino ang tunay na makapangyarihan pagbalik ng Madina. Binabantaan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapagkat ito si Abdullah bin Ubay, tinatawag ng ating mga ulama ra'sul munafiqin. Siya ang ulo ng mga munafik. Ang hangarin niya, makuha ang kapangyarihan sa Madina. At ayaw niyang manatili ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinasabi niya sa mga tao, la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Ay titingnan natin kung sino ang malakas. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nagkukutba, siya ay tumatayo sa labas at sinisiraan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino to? Abdullah bin Ubay. Hanggang sa napabalita sa lahat ng mga Muslim na itong taong to ay hindi totoo ang kanyang pagka-Muslim. Napamalita sa lahat ng Muslim at nalaman ng mga Muslim. At maraming mga Muslim, mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pumupunta sa kanya, sabi, "Ya Rasulullah, utusan mo akong patayin ang munafik na yan." Pero ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi.
Dumating ang anak ng munafik, si Ibnu Abdullah bin Ubay. Dumating siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, huwag mong hayaang ibang tao ang pumatay sa tatay ko." Bakit? Kasi baka hindi ko matiis na pag ibang tao pumatay sa tatay ko, ay magalit ako't patayin din. "Ya Rasulullah, utusan mo ko, at akong papatay sa tatay ko, dadalhin ko sa iyo ang kanyang ulo." Bakit? Sapagkat yung anak niya ay tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya. Pero nung sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Nuhsin lahu." Subhanallah. Pagpatuloy natin ang pagiging mabuti sa kanya. Nuhsin lahu. Ituloy natin. Bakit? Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puno ng diwa, puno ng hikmah, puno ng kaalaman, at nagtataglay ng napakagandang pag-uugali at asal. So dumating ang panahon, bumalik si Ibnu Abdullah, ang anak niya, at sinabi niya, "Ya Rasulullah, namatay na yung tatay ko." Allahu Akbar! Hindi ko pinatay, ya Rasulullah, namatay na kusa. Natural death. Anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, pinapapigilan niyang patayin niya. Bakit? Pagka nalaban ng mga ibang tao na si Muhammad mismong kasama niya ay pinapatay, baka hindi na sila mag-Muslim. Baka ayaw na nilang Muslim. Bakit? Pati kasama niya, pinapatay niya eh. So, ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nuhsin lahu. Pero bumalik yung anak na gustong pumatay mismo sa tatay niya dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi, "Ya Rasulullah, namatay na yung tatay ko." Ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggal niya yung khamis niya, yung thawb. Sabi niya, "Ibalot mo to sa tatay mo." Subhanallah. Munafik to! Ito yung tao na pinipigilan yung mga Muslim mag-jihad. Hinasabing hindi totoo ang Islam at sinisiraan siya, ginigiba siya. Lahat ng kasamaan ginawa sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero nung namatay, ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? "Dalhin mo yung khamis ko, ibalot mo sa tatay ko." Subhanallah. At dumating ang oras ng janaza. Subhanallah, janaza. Pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumayo siya at gusto niyang salahan. Magtatakbir siya. Sa munafik, dumating si Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, "Ya Rasulullah, magsasala ka sa munafik?" Sabi niya, "Oo, magsasala ko sa munafik." "Ya Rasulullah, papaalalahanan kita na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum qaumun kafaru billahi wa rasulih." Sabi ni Umar, "Ya Rasulullah, hindi ba't sinabi sa Quran na kung humingi ka ng tawad para dyan, kahit humingi ka ng tawad ng 70 beses, ay hindi sila patatawarin ni Allah? Bakit ngayon magsasala ka para sa Kanya?" Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Pakinggan niyo to, mga kapatid sa Islam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sinabi ni Allah na humingi ako ng tawad na mas marami pa sa 70, sa 70 beses, hihingi pa rin ako ng tawad para patawarin ito ni Allah. Subhanallah. Sino ba yung taong yun? Kalaban ng Islam. Wallahi al-azim. Kalaban ng Islam. Yan ang taong munafik at napatunayan nila. Pero gaano ka maaway ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kung sinabi ni Allah na humingi ako ng mas marami pa sa 7 beses ng tawad para sa taong to, gagawin ko. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ikaw, Muhammad, pinadala namin bilang awa sa sanlibutan. Yun ang tunay na awa. Bakit? Kahit isang kaluluwa, gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maligtas. Kahit isang kaluluwa. Pero inaawat siya ni Umar, "Ya Rasulullah, wag mong gawin yan." "Ilaika anni ya Umar." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Lumayo ka, umalis ka dyan ya Umar." At nagtakbir ang Rasulullah at napagsalahan niya yung munafik ng janaza. Pagkatapos magsala ng janaza, dumating si Jibril alayhi salam. May dalang wahyu.
May dalang revelation mula kay Allah. Anong sabi? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ إِنَّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ. At huwag kang magsasala pag sila'y namatay. Subhanallah. Ahadan minhum, kahit isa sa kanila, kahit kailan, huwag mong gawin yan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takum ala qabrihim, at huwag kang tumayo sa kanilang mga bangkay. Katotohanan na sila ay hindi naging mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, sa pagkakataong ito, sumang-ayon ang revelation kay Umar radhiyallahu anhu. Pinakikita lang dito, mga kapatid sa Islam, kung gaano kamaawain si Umar radhiyallahu anhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Pinakikita na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit paggaanong kalaking pinsala, subhanallah, ang nadulot ng munafik na ito, ay mas pinahalagahan niya ang da'watu ila Allah. Mas nangibabaw alin? Yung gusto niyang mapalaganap ang Islam, kahit paggaano kasama itong taong ito. At pinakita rin sa pagkakataon na ito kung ano ang ibig sabihin ng وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tunay na pinadala namin bilang awa sa sanlibutan. Ito yung tunay na awa. Mga kapatid sa Islam, sinabi sa Quran, وَإِنْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ. Sinabi sa Quran, itong mga munafik, hihingi mo man ang o hindi mo ihingi ng tawad, ay hindi rin sila papatawarin ni Allah. Tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada. Binabanggit sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kung gaano sila kadelikado. Tu'jibuka ajsamuhum, pag nakita mo sila, mamamangha ka sa kanilang itsura. Tasma' liqawlihim, makikinig ka sa kanilang salita dahil marunong at magaling. Ka'annahum khushubun musannada, marunong silang mandaya ng tao. At lahat ng ito'y pininsala, ibinato nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero anong ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabar. Sabar. Nagtiis. Nagtiis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sinong nagpakita ng katotohanan? Allahu Jalla wa Ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpakita ng katotohanan. Nagbigay ng bayan, at lalong higit pinakita kung anong dapat gawin ng isang Muslim sa mga pagkakataon na kumakalat ang fitna laban sa Islam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.